Isang malaking awesome. And tama kayo ng nakita, pag-uusapan po natin ng top 5 na tingin ko na magiging malaki para sa Sui blockchain natin. Since lagi ko pinag-uusapan ng Sui dito at may karapatan tayo dito sa Oso the Chismoso na pag-usapan to at hindi tayo nakikisabay sa hype dahil nandito na tayo bago pa magsiputukan yung mga ilang assets na nasa loob ng blockchain na to. But yeah, let's talk about a lot of things here on our recorded live. And dito sa ano natin is pinag-usapan ko na to sa Meraki cryptocurrency project. So ito yun yung nasa screen. And if you're interested in this one, it's going to be $15 every month and it will be a limited seats only. I will not allow anyone to get in pag nag-pump na po yung market kasi that is just my conviction na hindi ako or wala akong paki talaga sa magiging pera natin dito sa Oso the Chismoso kasi lahat yan ay it's just for registration at yung monthly service ko for researching this kind of tokens katulad na nga lang ng Sui, nakapasok tayo ng sobrang aga. But yeah, a lot of those are backed up as well. May resibo tayo dyan, isa dito. Then also this one. So bago pa nagsiputukan, August pa lang pinag-uusapan na namin siya sa Meraki, pero now we'll be talking about the top 5. And yung pinaka-last ay di mo gustong ma-miss out kasi feeling ko magbabalik to. Yun lang yung masasabi ko muna ngayon. So let's go ahead with our first one. So sinabi ko sa kanila nung August, pinag-usapan na namin to, yung Cetus. Okay, so ano yung Cetus guys? Maraming magtatanong na to, Cetus. Is this a layer 1? Is this what? This is a decentralized or DEX asset. Okay, so yung project na to is a decentralized exchange and liquidity protocol na specifically designed for Sui and Aptos. Nung sumikat si Aptos, nag-pump din to guys. Okay, so now, umuulit na naman siya at tingin ko uulit siya dahil na nga lang po sa ating Sui since we're talking about Sui right now. Then, okay, sa mga ito na. Sa may mga magtatanong, ano yung pinaka-latest news about this? Ito yung pinakakakaiba sa kanya, yung AMM niya, which is yung automated market maker niya na recently in-update na itong July 2024. And yun lang yung pangit sa kanya. Yung in-update siya, biglang nag-dump. So, which is, sell the news. Hindi siya masyadong naka-attract sa market ng marketing. Kumbaga, hindi siya din push for, sabihin natin, mga ads. Walang nakitang ganun sa Cetus. But yeah, isa yan sa mga rason kung bakit ko binili siya at pinag-usapan nung August hanggang netong mag-September. So, now, bakit tingin ko magpapampa to? Okay, so there is a high probability that will retrace dito sa moving average na color red which is in 20. Pero pag ang bulls kasi pag naging bullish talaga sila bullish. Wala yung titignan na levels na to get in. They just want to have a bag of it para lang masabi na meron silang ganong asset. So, dito, the reason why I'll be buying this because of doon sa dalawang napag-usapan na natin kanina, si Aptos and yung pangalawa which is si Sam Bankman-Fried. So, isa sa mga binenta to nila Sam Bankman-Fried pero isa siya din sa mga angel investors na maaga dito sa asset na to which is yung Cetus natin. And it was rumored that there is a high interest as well by him na makapasok dito. It's because of its scalable layer 1 blockchains na tina-target nung time na yun, which is si Sui. Okay, so now, okay, why I think it will be part of the future. So ito, the reason why it's because yung efficiency niya sa liquidity management, guys. Okay, so maraming hindi naka-gets na Cetus kasi kung hindi nyo babasahin yung white paper niya. Okay, ako bihira ako magbasa ng white paper, katulad nga lagi ko sinasabi sa live, pero pag nagbasa ako ng white paper, pinapasalan ko talaga siya, pero kung ano yung makakapuko na attention ko, dapat mabilis kung maintindihan. So, ang pinaka-naintindihan ko talaga doon is yung efficient liquidity management, which is yan yung salat na salat talaga tayo sa DeFi. Then, pangalawa is yung cross-chain trading potential natin. Maraming nag-a-assume or nag-a-attain yan. Kaya nga doon sa Aptos, biglang sumikat yung Aptos natin bilang
substitute. Then, yun nga, hindi natin nakita talaga yung full potential ni Aptos. Kaya siguro, tinake advantage to ni Sui wherein na-resolve niya lahat yung mga ano. So, other than that, si Sui kasi is backed up by many institutions. But here's the thing, there's also like integration with advanced DeFi tools. That's why this is a very easy to use when it comes to like integrating it to the blockchain, which is yung Sui natin. Now, bakit unique yung ating C2s? Yan yung maganda. Which is yun yung sinabi ko, yung advanced AMM, which is madali ko din naintindihan na yung C2s natin na nag-introduce sila ng innovations and dito sa ating automated market making that could actually give you a reduced slippage. Yan yung iniinda natin sa Ethereum, diba? So si Sui was able to find C2s as a resolution for that kind of problem. So making it more appealing for traders and liquidity providers, pati yung mga nag-yield trading. So this efficiency could also could act as a lead to higher trading volume. Okay, pwede yan. Yan yung mga nakita ko kung bakit tingin ko din nag-pump si C2s is because yun nga, nakadagdag siya dun sa parang yung mga tao kasi tumitingin sila kung ilan yung nagtitrade sa loob ng blockchain na yan or something like that. But if you download the Sui wallet kasi isa yan sa mga pinakauna ding ino-offer na DEX as well or DeFi. So now, there's also a growing ecosystem for C2, so that's why I want that one as well. So yung pangalawa natin is napakadali lang guys, SuiP. Okay? Yan yung pangalawa natin, SuiPad. So pinag-usapan na natin to sa live and ang dami nating din pinag-usapan na ganito sa mga nasa Meraki guys. Kung bakit gusto ko yung Sui is because it is a governance token for SuiPad platform. So sa mga nagtatanong ano po yung SuiPad platform, puntahan nyo na lang po yung live para maintindihan nyo kung ano yung ibig sabihin nun kasi doon hinimay ko siya. Okay, so itong type ng project na to is Launchpad siya, an incubation platform para sa blockchain projects. So alam niyo yung mga CDFI etc. So parang ganito din siya pero sa games. Tingin ko games. Okay, tingin ko games kasi ganun ko siya naiintindihan. So Sui operates as well or SuiP operates under Sui blockchain kaya na ito pinag-uusapan and this is our top 4. Okay, so ito yung pangalawa natin. So now, ano yung latest updates for this one? Last June yung talagang maingay eh. So, yung last June 2024, nag-launch sila ng new decentralized projects using its Launchpad. Okay, and marami sila yung dApps na tinatawag and DeFi protocols na nag-boost sa SuiP token utility. Okay, so maliban pa dyan yung napag-usapan ko din sa live. So, mas maganda kung pumunta kayo doon kasi hinimay ko yon and it will be irrelevant kung pag-usapan pa natin yun dito guys. Okay, so now, haba kasi yung pag-uusapan natin kung pag-uusapan pa natin yan. So, kung kilala niyo si Sandeep Naiwal, okay, co-founder siya ng Polygon. So, isa siya sa mga angel investors ng SuiP. Okay, naniwala siya doon. And also, yung Aptos Labs natin are heavily invested as well with SuiPad. Okay, saan ko nakikita tong data na to? Punta kayo sa Messari guys, nandun yun, kitang-kita siya. Basta marunong kayo gumamit ng Messari. So, makikita niyo yan. So, now also, isa pa sa mga nakapuko na attention ko dito is yung si Jump Crypto. So, sa mga hindi nakakaalam, known for backing projects tong si Jump Crypto. And ang talagang pinapatos talaga nito ni Jump Crypto is yung sa may Sui ecosystem niya. Yung mga anything na nasa Sui ecosystem. So, isa na nga binili niya dyan is yung Sui Friends. Okay, so yan. Nag-invest din sila doon wherein yan, bumagsak. So, tingnan natin kung ano mangyayari doon. Pero, yeah, those are the early projects na talagang ininvestan nito ni Jump Crypto. But yeah, next, the reason why I think this is gonna be part of the future. Okay, Etong pump na to, tingin ko, ito pa lang yan eh. So, ito pa lang yan. So, yun nangyayari ngayon. But yeah, with this one is also about incubation or incubating Sui-based projects.
Okay, kung bakit gusto ko tong SuiP natin or SuiPad. Okay, so Sui is a growing L1 blockchain kasi. Okay, so kung may Cetus tayo, layer 2 yun. Okay, or D5, pwede nyo sabihin, or DEX. Pwede nyo sabihin ganun. With the SuiP is para siyang naghahanap ng mga investors for the specific projects inside Sui. So, parang ganun. But first access for innovation, isa pa to. The SuiP tokens can gain early access to token sales, airdrops, and exclusive projects and allocations. So, ganun naman yung function ng mga incubation. So, parang siyang CDFI yung datingan. Kaya nga pumutok din si CDFI. So, parang sobrang relevant or parang katulad to ni CDFI yung mga pag-pump niya. Tapos, sobrang parang parabolic, tapos nag-bubble, biglang nag-dump siya. No, so, I hope that it doesn't happen to SuiPad kasi marami siyang mga investors, hindi lang sa retail, guys, malalaki ang investors nito. So, maliban pa ngayon kay Sandeep Nailwal, hindi ko na binanggit yung iba, maliban pa kay Aptos Labs, no? So, they're invested to SuiP or SuiPad, no? Now, kung bakit tingin ko, this is a really good investment, which is not a financial advice, is because of its sustainable launchpad model. Okay, hindi ko siya may explain, hindi ko rin siya mapapakita kasi nandito sa isang screen ko, which tinatago ko, ayok i-reveal yung mga ganitong so sa Meraki ko nire-reveal yung mga ganito. Pero yeah, it's like a steady pipeline for projects on Sui network. Ganun na lang tignan. Okay? So, maganda yung, kumbaga yung ginagawa nitong SuiP sa mga projects na gustong, mag-build sa loob ng Sui network. Then, which will keep the platform more relevant and profitable in the long term. Hindi siya yung parang short term na ginawa ni Solana. So, maraming na-attract na institution and also yung narrative na sinabi ko doon sa live natin na which balikan nyo, yun yung magiging narrative na tingin ko magpupush ang market into 100k for BTC. But it's not like like FOMO in. Okay, I don't want you guys to FOMO in. But yeah, let's talk about our second one. So, kung yun yung SuiPad natin, ito yung SuiPad natin, nagwala na siya. No? May nagsabi pa, magtitipi na daw siya dito. Nagtipi ata siya dito, sa sana hindi, kasi dito na. Okay, so sana hindi. But yeah, let's talk about our SuiA. So, isa pa to sa mga asset. Kung tingin nyo, late na kayo sa SuiP, maaga naman kayo sa SuiA. Okay, so this project is a decentralized social graph platform built in Sui blockchain. So this is our top 3. Okay, so may top 5 na tayo. Yung Cetus. Number 4 natin is yung SuiP. Then number 3 natin is yung SuiA. Okay, so ano yung SuiA? This is a decentralized social graph and identity platform. So kung alam niyo yung mga, basta mamaya explain ko sa inyo. Okay, so eto, okay, ang investors na ito, guys, kung bakit kahit dito nagbibili ako nito, nagalit ba ako sa fiancé ko nito, sabi ko bumili ka na ngayon yan, kung hindi iwan ka niyan. Yun nga nangyari, kung hindi kami bumili, iwan na. Okay, so gusto namin kasi discount and the reason why is because of this indicators na ibibigay ko sa Meraki. So kung nasa Meraki kayo, guys, may intindihan nyo to, ibibigay ko to sa inyo. Nag-iintay lang ako sa inyo na magtanong kayo pero walang nagtatanong. But yeah, isa sa mga nagpump to at 45% na siya ngayon as of this recording, as of this time that we are trying to record this. Okay, so now, isa sa mga biggest investors nito si Balaji. Yan, so magbabanggit ako ng mga pangalan dito na baka hindi nyo pa naririnig, pero kung nag-iikot kayo sa Twitter o sa x.com, maririnig nyo to. So, ito yung si former CTO ng Coinbase na nagkaroon ng issue dati. But, yeah, he expresses the public support on this project, which is SuiA, through, though there is no confirmation of direct investment sa blockchain. So, wala akong makitang ganun, pero nag-tweet siya, hindi ko lang mahanap
pa ulit. Pero tinignan ko sa Reddit, ang daming talks about that. Si Balaji Srinivasan, nag-talk about siya dito, and that is one of my primary reasons why I am heavily invested to this one. But there is a high potential that we go back to the levels of 0.045 on this one. Okay? So, isa pa dito since nabanggit ko yung si Reddit, naki-epal to si Alexis Ohanian. Kung kilala nyo yon, siya yung co-founder ng Reddit. Okay, and he is heavily invested to decentralized social networks kasi. So kung alam niyo yung mga DIDs, etc. So dun siya mahilig. Okay, so kaya napukaw yung attention niya sa Sui A kasi yun yung gustong gawin ni Sui A. Okay, so si Decentralized Identity or DID, ito na-explain ko na sa inyo kung bakit tingin ko magiging future to at part ng future. Okay, kung may Ethereum name services kayo, meron din si Sui na ganun. Okay, hindi si Sui A, pero nandun tayo sa parang advanced or more futuristic way to resolve that kind of problem kasi hindi na yung basta bibili ka lang ng ENS, di ba? Dito sa Sui, it's more of like an advanced resolution. Hindi lang basta mag-own ka tapos ibebenta mo. Kumbaga, dito, it's gonna be, Sui A provides a platform for users to manage their identities on Web3 application. So, meron siya sariling application na. Yun yung maganda. So, parang sinusundukan niya from centralized to decentralized, and there will be continuous bridging na hindi ka basta pag nakapag-transition ka na, doon ka na forever. Hindi. Pwede ka pa rin maka-experience ng centralized if noon ka talaga hiyang sa mga ganong settings. But yeah, there is also like a massive reason kung bakit ako nag-i-invest sa Sui A right now is because yung sa social, yung social interactions na talagang pinag-usapan nila. So, isa to. Kung easy money tayo ngayon, kung tutuusin, okay, kung sa mga mata ng mga bago lang sa crypto, 50% is malaki na to sa kanila. So, easy money siya. Kaya ako masasabing easy money is because of the 50% that you don't get anywhere, just like easy na ganyan lang. So, ngayon, dito sa Sui blockchain natin, Sui A is one of the underrated token. So kung tingin nyo, okay, naluhuli na kayo sa Sui P, ayaw nyo pumasok sa Sui P kasi sobrang taas, yung RSI pumuputok. Okay, dito kayo sa Sui A because this is gonna pump if bumalik yung narrative ng Web3 social networks. Si Sui A, okay, as Web3 grows, okay, there will be a growing need of decentralized social platforms. So si X, nandun na siya. Nagtatry siyang pumasok doon. Kaya nga siya may inspect na tinatawag. Tinatry nilang i-integrate yung blockchain sa Twitter. So dito, si Sui A, yun din ang ginagawa. So it is a Web3 social network resolution as well, aside from monetization and social interaction na tinatawag. So kung kikita ka sa pagla-like, pag-review, etc., diba? Dito, we will be able to also integrate the advanced social network in the future na nakikita ni Sui A. Hindi ko pa siya maintindihan masyado kaya wala akong maipakita sa inyo. Pero it has to do with future-proof solution by giving users the ability to own and control their own social graph. Okay, so kumbaga, yung mga users will be able to participate in a decentralized governance. Hindi ko alam kung sufficient holdings mga kailangan mo. Hindi ko alam. Okay, so this one is gonna be more of kumbaga dApps. Okay, siguro like dApps within the social network, hindi ko alam. Pero for now, yun lang yung naiintindihan ko as of the moment. Okay, so why is this super significant and why am I super invested on Sui A? Is because of the social graph innovation na meron sila. Yung social graph is a unique, paano ko ba maintindihan to? Parang
it's a unique way or parang a unique model na nag-enable dito sa mga users to build kumbaga makapag-build and ma-monetize yung relationships and yung contents nila in a transparent way dito sa blockchain, kumbaga yung blockchain-based ecosystem na tinatawag. So, yung pagkakaintindi ko guys So hindi ka na basta nagla-like, nag-share. So the more you like, tapos meron tayong tinatawag na unique share, unique views, etc. It will be truthful. So sa Twitter kasi hindi lahat ng views kumikita Meron tayong tinatawag na voting, may tinatawag tayong So yung si Inspect, yun yung ginagawa niya. Hini-help niya si Twitter for that. Si Zoe A, integrated na siya sa as1. Okay, so kaya nahihirapan ako i-comprehend kung ano ba talaga yung gusto niyang gawin kasi ang dami niyang kayang gawing fix in a like wider perspective kung medyo babasahin at pag kumbaga ma-addict kayong alamin yung gustong gawin ni Sui. So isa doon is yung Sui blockchain advantage na gusto nilang under Sui. Okay, so kumbaga by leveraging Sui's high throughput yung high throughput or yung cost efficiency na which lagi na natin pinag-uusapan yan dito sa iba't ibang project yung high throughput na yan. Wait lang guys, nadidighay ako. So yung Sui A can offer a seamless experience with social interactions without a high gas fee. So si HBAR ganun, diba? So it's not like something new, but let's see if they will be able to put something that will, quote and unquote, attract more investors and institutions, and most especially young enterprises kasi we need that in the cryptocurrency because they're more careful than the institutions. So, yan. Now, yung ating next, okay, medyo mahaba tayo ng topic na sa Sui kasi mahirap na project siya So, next is yung turbos natin. So, everything is like going to the moving average here. So, what are the chances that we go back to the levels here? So, there is a chance na we go back there first. Okay, before we really pump and ma-reach tong level na 0.004. Okay, so that's gonna be times 2 kung ngayon okay lang sa'yo mag-dump. So, para sa akin, hintayin nyo na to so that you can go back here, then go back here. So, chinart ko na to sa Meraki guys. Pero hindi ko na nabalikan. So, this is a meme coin on a Sui blockchain, but this is also like a DEX, acting like as a DEX. Okay, kasi pwede kang mag-swap. So, yun naman yung mga new, ng mga memes. So, meron tayong tinatawag na Bonkbot. So, eto, si Turbos, it's more of like, meme siya. Pero it's also like acting as a finance, wherein you can stake, you can swap, you can provide liquidity, you can earn by trading insights, something like that. Kaya na-obsolete yung mga katulad ni Cake, katulad ni Tina. Kaya medyo nag-diversify ako. Hindi lang because this is a meme, okay? But it's also providing something or some value to the ecosystem. So that's why I'm into this project. But yeah, this is a narrative. If sabihin natin, pag-usapan natin is narrative meme coins, community-driven tokens, and so we ecosystem yan. Si Turbos Finance, isa sa mga magpapump talaga to. Okay, so wala akong nakitang angel investor for this one or any big institutions. But what I know is Sui Foundation initially invested in this one when Aptos was trying to pump back in the 2024. So, 2023, 22. Okay, then nirelease tong si Turbos. So, something like that. But, yun nga, wala akong nakuhang information about this. Pero nung nag-pump nga to, it's because of the meme. Pero nagbulusok din siya. So siguro from here, 600% mahigit din siya. So
what are the futuristic use case on this one? So, meron silang tinatawag na NFT integration soon. I'm not yet sure kung kailan, pero soon. Yan sinasabi nila. So, Turbo allows users to mint and trade their NFTs already, which is hindi na bago yan. Pero for a meme coin, that is like something that memes are being serious now. Something like that. They're trying to not just become a meme so that you can separate those shit memes, okay, to memes that has use cases. So, parang ganun. But yeah. Isa pa dito is it's a community-driven ecosystem. Maganda yung ano nila, yung tokenomics nila. Hindi siya yung parang malaki yan sa team, malaki sa marketing para lang makakurot yung mga team since may lacking din sila. Isa yan sa mga tingin ko why this will, you know, be something that we need to watch out for. Okay? And also, okay, si Sui blockchain, bluntly kasi sinasabi nila, turbos sa mga ano nila, sa mga tweets nila. So, isa yun sa reason kung bakit din nagpa-pump to si Turbo. So, why this price from here to here nag-times 2.5 na siya. So, something like that. So, now, if bumalik ang NFT, I think this is gonna be part of the future, Turbos. Okay? Pwede siyang bumalik dito sa levels ito. And we might see like a W here. Ito yung mga gusto nating okay. Ganyan yung mga gusto nating mga galawan sa mga altcoins. Okay, so we want this. So may mga maagang magsisell dyan, pero biglang magpapump siya konti, tas madadali. So something like that. This is not time-based. Hindi ko sure kung ganyan talaga yung mangyayari din, yung price action. But usually, this is what I always see sa mga ganitong assets. So, yeah, for now, I would say, for expansion into NFTs, tingin ko pag nangyari na talaga yon at maganda yung maging nila, yung talagang, uy, guys, yung NFT niya safe dito, etc. Then, there is like a lot of commits as well when it comes to like improving the security, scalability for your NFTs, etc. Then, I think Turbos will be part of that future. Okay, tingin ko, Turbos will be able to play as well if maapaggawa ng malaking pangalan ang isang NFT sa loob ng Sui blockchain. I think Turbos is one of the go-to market when it comes to trading NFTs in the future. Yun yung isa sa reason kung bakit ako bullish dito. So, medyo humaba na tayo doon pero yeah, this is our top 2. Now, for the top 3, okay, so sa mga makahula guys, ito yung first native decentralized liquidity protocol ni Sui. So, sa mga makahula guys, yan na yun. Okay, so yun lang. Iyan ko muna sabihin to. Actually, so mas maganda kung manonood kayo palagi dito sa Oso the Chismoso. And re-reveal ko yan sa Meraki muna. And please, chismis lang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye guys.